Welcome to K-Catalog. Culture and Information part na tayo sa Level 3 Unit 5. Title ng passage natin, 조금 가입하기. So, ibig sabihin po niyan is to sign up for a savings account. So, yung savings account, siya yung 조금. And then, yung 가입하기 naman, siya yung sign up for. Okay, so it's simply saying to enroll or to make a savings account. Tapos, basahin natin, 일정 기간 동안 정해진 금액을 은행에 맡기는 것을 적금이라고 한다. So, sabi, yung ano daw, no, 일정 기간 동안, for a certain period of time. 정해진 금액, a fixed amount, 은행에 맡기는 것을, that you're going to put or deposit to the bank. So, yung pera daw, no, fixed amount ng pera for a certain period of time na ilalagak mo o ipagkakatiwala mo sa bangko ay 적금이라고 한다. Tinatawag daw na 적금. And again, it means savings account. 이때 은행에 맡긴 돈은 이자가 붙어서 더 큰 돈이 된다. 사bi, ite. Ite means this time. So, yung sinasabing time na yon is yung pinili mo nga na period of time. So, habang nandun sa bangko yung pera mo ng mga time na yon, so ito daw ay magkakaroon ng ija. So, ija is interest. Yan. So, yung sinabi niya na ijaga butoso, it simply means it will earn interest. Okay, again, yung pera, the money that you put in the bank for that certain period of time will earn interest and will become a larger sum of money. Okay, so dahil nagkaroon na siya ng interest, mas lalaki na yung value niya. 최근 한국 내 은행의 적금 이율은 2% 정도이다. Sabi, recently, yung mga banks daw po sa Korea, so 한국 내, it means inside Korea, no? Sa loob ng Korea, yung mga banks dito, ang interest rate daw po, 이율은 2% 정도. So, yung interest rate daw po for savings account is around 2%. Next one, 적금 이율은 은행마다 다른데 가입 기간이나 금액에 따라 이자가 달라진다. So, ang sabi dito, 적금 이율은 yung interest rate daw po for the savings ay different for every bank. So, for each bank, pwedeng mag-iba-iba yung interest rate nila, no? But usually, it's around 2%. So, may iba 1.8, minsan naman 2.1, 2.3, so depende sa bangko, no? And sabi, mag-iiba-iba din daw, no? It will vary. Magde-depend pa siya kung gaano mo katagal iiwan yung pera mo dun sa bangko and kung magkano yung iiwan mo. Okay, next. 보통 가입 기간이 길면 이자가 더 많아진다. Sabi, usually daw kapag mas mahaba yung period of time na iiwan mo yung pera mo dun sa bangko, hindi mo siya gagalawin, mas mataas daw yung interest. Next paragraph, 적금은 고객의 선택에 따라 정기 적금과 자유 적금으로 나눌 수 있다. Sabi, yung savings account daw po ay depende sa pipiliin ng client. So, kung ako yung maglalagay ng pera, ako yung client, so depende yon. May dalawa daw kasing klase. Sabi, nadi-divide daw, no, 나눌 수 있다. It can be divided into 정기 적금 and 자유 적금. So, may dalawang klase ng savings account daw. So, 정기 적금, it means yung regular savings account. And then, 자유 적금, free savings account. From the word 자유, no, it means free. So, ano yung pinagkaiba ng dalawa na to? So, ito yan sa kasunod na sentence. Sabi niya, 정기 적금은 정해진 날짜에 정해진 금액을 넣는 것이고 자유 적금은 넣고 싶을 때에 넣고 싶은 금액을 넣는 것이다. Okay, so ano yung sabi? Minuna niya yung 정기 적금. So, yung regular savings account. So, yun daw pong 정기 적금, yung na-decide mo na date and na-decide mo na amount ng pera
ang ilalagay mo doon sa bangko. So, kung anong date ka maglalagay and kung anong amount yung ilalagay mo. So, kumbaga fix siya. So, pag pinili mo yung Jonggi-Jokkum, for example, pinili ko, no, Jonggi-Jokkum, every 15th of the month, okay, maglalagay ako doon. Tapos, lagi kong ilalagay is 100,000 won. So, dapat every month, masustain ko yon. Every 15th, tapos 100,000 won palagi. And then, 자유적금은 넣고 싶을 때 넣고 싶은 금액을 넣는 것이다. So, since free, from the word free, no, kumbaga malaya ako kung kailan ko siya gustong ilagay, kung kailan ko gustong mag-deposit, and kung gaanong amount lang yung ilalagay ko. So, wala siyang standard kumbaga. So, kung gusto kong maglagay sa isang linggo, maglalagay ako. Tapos, 50,000 won lang muna. And then, gusto ko maglagay sa susunod na buwan na ulit. Tapos, that time, 100,000 naman ilalagay ko. So, pwede yon. So, yun naman daw yung 자유적금. So, again, from the word free, 자유, parang malaya ka, no? Walang fixed amount, walang fixed date. Next one. 월급을 모아 큰 돈을 모으고 싶다면 정기적금에 직장에서 받는 돈이 매달 다르고 생활비로 얼마를 쓸지 예상하기가 어려운 사람은 자유적금에 가입하는 것이 좋다. So, yung sinabi dyan sa mahabang sentence na yan, 월급을 모아, so kung gusto mo daw ipunin yung iyong salary, 월급 is yung monthly pay mo, no, salary mo. Gusto mo siyang ipunin and gusto mong gawing malaking pera, 큰 돈을 모으고 싶다면 정기적금에, so ilagay mo daw siya sa 정기적금, yung may fixed amount and fixed date. Pero, para naman daw sa mga tao na, to sabi niya, no, 직장에서 받는 돈이 매달 다르고, dun sa trabaho nila, yung nare-receive nila na payment or salary every month is iba-iba. So, may mga ganong klase ng job siguro, no? Tapos, 생활비로 얼마를 쓸지 예상하기가 어려운. So, sabi, 생활비. Again, ibig sabihin yan is yung ating expenses. So, kung nahihirapan ka daw, 어려운, nahihirapan ka na ma-estimate, 예상하기. So, ibig sabihin, you're trying to estimate magkano yung magagamit mong expenses for this month, kunwari. Yan. So, 얼마를 쓸지, how much. So, again, sabi niya, para sa mga tao na yung payment per month ay nag-iiba-iba and nahihirapan na mag-estimate kung magkano yung magiging expenses nila. So, ang sinasuggest naman is 자유적금 ang i-sign up or yun yung kunin nila. Kasi nga, hindi nila alam kung magkano yung magagastos for this month. Hindi nila alam kung magkano yung marireceive or maitatabi. So, mas maganda, 자유적금. Pero kung yung monthly pay mo is consistent naman and medyo okay naman yung iyong budget, then yung suggest is yung 정기적금, yung may fixed amount and fixed date. Next one, 적금에 가입하기 위해서는 우선 여러 은행의 이율을 비교해보는 것이 필요하다. So, sabi, if you're going to sign up daw, no, for a savings account, first, 우선, big sabihin yan first, 여러 은행의 이율을 비교해보는 것이 필요하다. So, kailangan daw na yung interest rate ng iba't ibang bangko ay ipagko-compare mo. So, it's suggesting na kung gusto mo ng savings account, magandang gawin or kailangan na gawin mo is punta ka sa iba't ibang bangko and you ask if ano ang interest rate nila and then you compare saan ang mas mataas. Last sentence, 은행을 결정한 후에는 여권이나 외국인 등록증을 가지고 은행을 방문하여 자세한 상담을 받는 것이 좋다. Sabi, after you have decided for the bank, nakapag-decide ka na kunwari kung anong bank ka maglalagay ng pera, 여권이나 외국인이 등록증을 가지고, so dalhin mo daw yung iyong passport and or ARC, yung Alien Registration Card or Foreign Registration Card, and you visit the bank para makapag-pa-counsel ka. So, mas marinig mo yung detailed information nila about dun sa kanilang mga savings account. So, yun daw yung magandang gawin. Okay, so yan yung ating passage. Now, let's try to answer the question number 1. 적금은 무엇입니까?
So, ano yung tinatanong? Ano daw yung jokum? So, hanapin natin yung explanation kay jokum. Andito siya sa first sentence. 일정 기간 동안 정해진 금액을 은행에 맡기는 것을 적금이라고 한다. So, yung handa dito, gagawin mo lang siyang 합니다. Para mag-match siya dun sa format ng question. Next, number 2. 정기적금과 자유적금의 차이는 무엇입니까? So, dito ano naman yung question? 차이. Pag sabing 차이, ano yung difference? Okay? So, ano daw yung difference ng 정기적금 and 자유적금? So, hanapin ulit natin yung explanation about dito sa dalawang to. So, andito siya sa second paragraph, second sentence. So, ito, no? 정기적금은 정해진 날짜에 정해진 금액을 넣는 것이고, 자유적금은 넣고 싶을 때에 넣고 싶은 금액을 넣는 것이다. So, yung 것이다, gagawin mo lang 것입니다. Okay, so yan yung sagot sa number 2. Again, yung ending, no, instead na 것이다, 것입니다. Yan. And then number 3, 여러분은 경제적인 여유가 있으면 어떤 적금에 가입하고 싶습니까? So, yung number 3 question, ang sinasabi, if you have the financial means. So, kung nakakaluwag-luwag ka naman daw, anong klase ng savings account ang pipiliin mo or isa-sign up for mo? Okay? So, ako, kunwari, okay naman. Meron naman akong mga naitatabi. And then, consistent naman yung mga naitatabi ko per month. Mas gugustuhin kong piliin yung 정기적금. Yan. So, fixed amount of money and fixed date. So, yun mas okay sa akin. So, paano ko yun sasabihin? 저는 경제적인 여유가 있으면. So, start ko yung sentence ko with that, no? So, 저는 tapos, dugtong ko na yan. 경제적인 여유가 있으면 tapos, yun na. 정기적금. 정기적금에 가입하고 싶습니다. 가입하고 싶습니다. So, yan. Pwede nyo nang isagot yan. Again, number 3, no? 저는 경제적인 여유가 있으면 정기적금에 가입하고 싶습니다. Pero kung ayaw mo naman nung may fixed amount and fixed dates kasi nga hindi ka sure kung magkano yung maitatabi for this month and next month, then you can choose yung 자유적금. So, papalitan mo lang yung 정기적금 ng 자유적금. Okay? So, that's for our culture and information part. For vocabulary review, maliit lang yung ating mga sulat this time, pero babanggitin ko naman siya. So, follow nyo na lang po, no? 지출. So, again, yung 지출, ibig sabihin yan is yung expenses. Okay? Yung pera na nagastos mo. And then, 축의금. So, 축의금, ibig sabihin yung pera na binibigay mo as a gift kapag may ikinakasal. Next one, 식비. So, dito tayo sa may mga BBB, no? So, ayan yung mga expenses or fee. Mga binabayaran each month. So, 식비, food cost. 통신비, yung ating phone bill. So, pasok dyan yung ating network provider or yung mga telecommunication cost. Ayan. 교육비 for education. 의료비 for medical naman. Pag nagkasakit ka, yung mga gastos mo doon. 경조사비. So, si 경조사비, connected siya dito kay 축의금. So, again, si 경조사비, pwede siyang 축의금. Again, 축의금 is monetary gift kapag may kinakasal. And then, may isa pa yung 조의금. So, yung isa is yung 조의금. Ito naman yung abuloy, no? Kapag merong namatayan, and then mag-aabuloy ka, 조의금. And then, 공과금. Ito yung ating utility bill. So, pasok yung water and electric bill dyan. 문화생활비, ito yung mga gastos mo kapag ikaw ay naglilibang for leisure or miscellaneous. 가계부, ito yung ating listahan, budget list. And then, 결제하다, to pay, magbayad. Point 2, same lang point. Coupon, coupons. And then, 적립하다, ito naman is
to accumulate. Ibig sabihin, isi-save mo yung points mo. Dito sa Korea, madalas maririnig mo yan kapag nagbayad ka na, tatanungin ka nung nasa counter or cashier. Chonglip haseyo. So, parang tatanong ka, mag-accumulate or isi-save nyo po ba yung points nyo? Kasi parang SM Advantage card, no? Kapag binili mo, binayaran mo, mag-accumulate yung points. Next one, 충동 구매. So, ito naman yung impulsive buying. Hindi mo naman kailangan, nagandahan ka, nagustuhan mo, binili mo. Yan, impulsive buying. Nanbang B, ito naman yung ating mga binabayaran para sa ating boiler or heating system kapag winter. And then, surihada, to repair. Chonggucha, ito yung ating second-hand or used cars. Mulyabatta, again, ang translation nito is to inherit, pero yung gusto talaga niyang sabihin dyan is, you receive something na gamit na ng ibang tao. And then, tatanggapin mo lang, hindi ikaw naman yung gagamit. Okay? So, next is boiler. Same lang, boiler. Tapos, tilda. So, tilda is, ito yung pagsasabi na to turn on or turn off. Yung mga dipihit na switch before, nung mga sinaunang panahon, no? Or nung dati pa. Yan. And then, ondo, temperature. Tongshinsa, ito yung ating carrier or network provider. Jangleboda, again, ito yung expression na sasabihin mo kapag gusto mong sabihin, mamimili ka or mag-grocery ka. Kongyu, public or shared. So, sa mga bicycle dito sa Korea, yan. You can see, Kongyu Jajonggo. Ibig sabihin, shared bicycle. Yung mga nire-rent. And then, Jeonshi Sangpum, again, ito yung mga model or displayed item, no? And then, Iwol Sangpum, ito naman yung mga off-season na item. Hamnejogida, it means reasonable. So, it's talking about yung price, no? Hamnejogin, kagyok. So, reasonable price. Biyong idulda, it means it costs money. So, may babayaran ka, kumbaga, no? Next, biyong ibudam deda, ibig sabihin, ikaw yung mag-handle nung babayaran, no? You're going to shoulder the cost. Next one, biyong ibudam soropta. So, again, yung biyong, yung babayarin, budam soropta, nagiging burdensome siya. Okay, mabigat, kumbaga, yung babayarin. Next one, biyong을 줄이다. 줄이다 to reduce. So, bawasan yung babayaran or babayarin. Then, 공동구매. Ito po yung bulk orders or group purchase. 벼룩시장, flea market. 정반대, it means totally opposite. Okay? Talagang kabaligtaran. 흠집. Ayan, so ito yung mga scratches para dun sa mga jeonshi sangpum or mga model items. So for example, punta ka sa mall, bibili ka ng bagong phone. So 'di ba may mga model phone doon? So 'yon, pag syempre ginamit na ng iba't ibang tao, magkakaroon talaga ng mga scratches. So 'yon. 흠집. Next, yuga yongpum. So ito yung mga baby products. 설문조사, ito yung ating survey. 실시하다, it means to carry out or isagawa. So, to carry out yung survey. 설문조사를 실시해요. Yun yung ibig sabihin nun, no? Isagawa or gawin yung survey. 차지하다, it means to occupy. So, makikita nyo ulit yan dun sa mga reading part natin, no? 차지하다. And then, 한편, so, sulat ko pala dito, no? Occupy. And then, 한편, meanwhile, or on the other hand. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.